si Brother Alvin, si Brother Egay po, patuloy yung kanyang kagalingan, Panginoon. Si Ate Emma, si Sister Emily, si Sister Jessica, si Dondon, at ang buong pamilya niya, si Clara at mga anak niya. At marami po, Panginoon, nakakaramdam ng mga hirap at pasakit, maraming trials. We ask Jesus sa Lenten season, ganong grace, na we unite all our sufferings and trials to your sufferings so that they become redemptive. At the same time, Lord, our comfort coming from you alone. We only depend on you, O Jesus, for our healing. Healing for all the members of the Christ Family Prayer Group. Sir. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. Sige po. Ng umaga, magandang gabi mga kapatid kay Kristo at sa mga nakikinig sa atin. Pagpalain Sister po ang Christine. ating lahat ng Panginoon. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to. Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death. At this they exclaimed, now we know that you are demon-possessed. Abraham died and so did the prophets. Yet you say that whoever obeys your word will never taste death. Are you greater than our father Abraham? He died and so did the prophets. Who do you think you are? Jesus replied, if I glorify myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me. Though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and obey his word. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. You are not yet 50 years old, they said to him, and you have seen Abraham? Very truly, I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. At this, they pick up stones to stone him. But Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ, no? Praise to you, Lord Jesus. Oo, praise to Jesus, no? Yung kung magtataka kayo, no? Yung mga leaders ng mga Hudyo, hindi na maintindihan si Jesus. No? Meron silang black sa kanilang kaisipan. No? That is a mystery. God himself revealing himself before them. No? Parang ganun din tayo, dumaan din tayo sa ganung proseso, no? Maraming panahon sa nakaraan na binabasa natin ng gospel pero parang wall. Hindi na siya naiintindihan. So, until nabigyan tayo ng ganung grace na maintindihan natin si Jesus. Kasi siguro, we always pray for that. The grace to understand the revelation of Jesus. No? Kaya nga sinabi ni Jesus sa gospel ni John, I am the light of the world. Ang ganda ng gospel ni John eh. I am the light of the world. He who believes in me will have the light of life and will not walk in darkness. No? So we'll ask for that grace, no? Para sa mga nakakasama natin, nakikilala natin, mabigyan sila ng ganung grace, maintindihan nila yung revelation ni Jesus, no? Dahil there was also a time na hindi natin maintindihan gaano, pero binibigyan tayo ng ganung grace, no? Kaya thank you Jesus, no? We pray for that grace also for other people, especially those whom we love. Dito maraming points to no? Pero siguro unahin ko muna yung famous saying ng I am. Kasi maraming I am statements sa gospel diyan, no? I am the door, I am the good shepherd, I am the bread of life, I am the way, the truth, and the life, I am the resurrection and the life. Maraming I am, no? Yung I am, that is a divine name, no? Sa Greek ang tawag diyan Eimi, E-I-M-I, no? I am, no?
That is a divine name. Nung time ni Moses, nung sinabi ng nung sinabi ni Moses, paano, God bless po Sister Karina sa si Brother Aldrin. Nung nagtanong si Moses kay Yahweh, nagtanong ang mga tao, anong pangalan mo? Anong sabihin namin? At sinabi ni Yahweh, tell them, I am who am. So ano yung ibig sabihin ng I am, no? Two things, no? Two things. Ang ibig sabihin ng I am. Una, I am means God is existence Himself. Wala lumikha sa Kanya. Tayo lahat nilikha Niya. Kaya yung sinabing God exists, ano yan tama naman yun. Pero kulang yun because God does not only exist. He is existence. Sinasabi natin God is good. Tama po yun. Pero hindi po complete yun. Because God is not only good. God is good. Goodness Himself. God is beautiful. Ba? Kinakanta natin, beautiful, beautiful, Jesus beautiful, no? Jesus is beautiful. Totoo yan. Pero more than that, Jesus is beauty Himself. Ayun po ibig sabihin ng I am. God loves. Correct. Pero, He is love Himself. Ayun yung kanyang being, yung kanyang existence. No? Yung kanyang infinite and eternal existence. No? Ibig sabihin, I am. No? Kaya parang sinasabi niya sa atin, sinasabi niya sa mga Hudyo noong time na yan, the name of your God is I am. Ibig sabihin, your God is infinite. Your God is eternal. You can depend on God because He is eternal. Unlike, kasi lagi ang temptation ng idolatry. Idolatry, wino-worship natin yung hindi eternal. Halimbawa, mga ibang idolat ang kanilang mga rebulto, pera. Mga iba, rebulto nila yung kanilang fame. Yung mga iba, yung kanilang pleasure. No? Pero, ayun naman, idolatry. Pero, ang sinasabi ni Jesus, kasi creatures yan eh. Kaya nga the first commandment, no? I am the Lord your God. There is no other God. Because the name of your God is eternity. Eternity. Kaya nga yung isa sa mga patay. Namatay yung classmate namin nung high school. Nagkaroon kami ng semi-reunion. 5 na lang kami na medyo malalakas pa. Napunta sa St. Peter's, no, Commonwealth. In-stress ko ron yung sinabi ni Jesus, no? Yung sa Eucharist. Pinaliwanag ko bakit tayo may misa. Kasi nakalagay kay Jesus eh. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Yung Eucharist, yung Holy Mass, yung communion natin, that is a guarantee of eternal life. Kaya sinasabi ni Yahweh ng Old Testament, I am eternity. Ayun sinasabi ni Jesus, I am eternal life. Sa akin kayo mag-depend, no? Ayun ang sigurong first point ng divine name. Pangalawa, pang-ibig sabihin ng I am. I will be there to save you. So it is not enough to know that God is eternity. That God will give us eternal life. That eternal life begins when we receive communion. Of course, eternal life begins when we were baptized, no? Kasi sinabi ni St. Paul sa Romans 6:4, we were baptized. When we were baptized, we died with Christ and we shall also be raised in Christ, no? So eternal life natin nag-start yan baptism. And it is ongoing every time we receive Jesus in the Eucharist. Kaya sinabi niya, my flesh is the real food. My blood is a real drink. If you eat me, you will live. Alam niyo po yung sa Greek word, yung eat, trogon. T-R-O-G-O-N, trogon. Ibig sabihin ng trogon, you munch it, ninunguya mo. Kaya hindi po symbol ang Eucharist. Ang Eucharist po ay real. Si Jesus po talaga yan. Kaya mapapansin nyo yung respect na lagi natin in-emphasize when we receive Jesus in the Eucharist. Or when we enter the church.
Kasi Jesus himself is there sacramentally. Of course, God is everywhere, di ba? Na-share ko sa retreat, di ba? God is everywhere. Parang, sabi niya, magdasal tayo kahit saan kasi God is everywhere. That is true. Pero parang tubig, water is all around us. No, may tubig sa sa mga himpapawid. Pero we need to go to the well, to the spring, para makainom talaga ng tubig. O parang electricity, di ba? All around sa atin yan eh. Pero we have to use yung mga frequency natin para ma-detect, makuha natin yung yung electricity. So the same with the Eucharist, with God, eternity. He is all around us, He is with us. But God in His love for us, binigay niya ang sarili niya sa Eucharist. Kaya nga sabi ni Saint Aymard, yung founder ng Blessed Sacrament Fathers, yung sa Santa Cruz Church, Saint Aymard, sinabi niya, wala nang hihigit pa sa Eucharist. Kung meron man, sabi niya, ayun ay langit mismo. So yung sinabi ni Jesus, I am, unti-unti niyang ini-introduce sa sarili niya. Ni-reveal niya sa sarili niya. Kasi sinasabi niya, I am the bread of life. Lahat yan, hindi maintindihan ng mga Hudyo. No? Pati hindi maintindihan ng ibang non-Catholics. Kaya we pray for that, no? For that grace, diba? Nakalagay sa 2 Corinthians 4:4 na binasa sa atin ni Brother Aldrin last recollection natin. The God of this age has darkened their mind. Kaya yung exorcism natin, ang pinakamalaking exorcism, yung exercise mo yung mind ng tao, yung kanyang theology, yung kanyang pangunawa sa Biblia. Ayun po ang pangunahing exorcism. Yung nakikita tayo, in-exercise siya kasi na-possess ang demonyo. Talagang dapat i-exercise yun. Pero ang pinakamabigat na exorcism, yung exercise mo, yung kanyang kaisipan, yung kanyang pangunawa sa Ebanghelyo. No? Kaya may church, no? The church is telling us na ito yung tunay na meaning yan. Pero katulad ni Jesus, maraming tao blinded sa tunay na meaning ng revelation ni Jesus. Nagpapakilala siya. Di ba parang kayo, di ba, nung bago pa lang kayo mag-asawa, di ba? Nagkakakilala lang kayo. Tapos nakikilala nung gusto nung kayo nagsasama na, di ba? Ganun po yun. So, sa God, pinapakilala niya sarili niya. And then we come to know God very deeply kapag involved tayo sa sacraments. Kapag involved tayo sa church. We come to know God, Jesus, deeply. In a deeper way. In an intimate, habitual, transformative way. No, parang yung analogy nyo habang nagliligawan, nagkakilala na pa lang, pero nagsasama na lalo nyo nakikilala. No, ganun din po tayo. Nakikilala natin sa mga Bible study, no? But when we get involved sa church, lalo sa sacraments, kasi the sacraments, ayan po ang grace nagpo-flow ang God normally. Diyan po nagpo-flow ang grace ng God through the sacraments. Of course, may mga other ways si Lord, no? Mga insights natin, mga miracles. Pero the normal way of God dealing with us is through the sacraments. No, kaya siguro next recollection natin, i-emphasize natin siguro the Eucharist. Kasi yung revelation ni Jesus about himself, no? Kumbaga sa sa gospel, ni-reveal niya, I am who am. No? So, unang meaning, I am existence, I am eternity. Na you can depend on me. You can depend on me because I am eternity. Do not depend on creatures because they're all temporary. No, I am eternity, mag-depend kasi. So I am. Pangalawang meaning niyan, I will be there to save you. Nung galing, no, I will be there to save you. So sa ating mga ating mga problema, sa ating mga challenges, sa ating mga trials, ang sinasabi ng God, ang pangalan ko I am. Ang ibig sabihin ng I am, I will be there to save you. No, kaya yung mga negativity natin, ilapit natin lahat kay Lord, no? Ilapit natin lahat kay Lord yan, kay Jesus, no? Because I am means I will be there to save you. Isipin niyo lang po yung mga dinadaanan po natin ngayon, no? Dinadaanan po natin ngayon. Sinasabi ni Jesus sa atin, I am here to save you. Ibigay mo lahat sa akin yan. Pag binigay natin kay Jesus kasi, ayan po yung prayers. Yung sinasabi mo, Lord, your eternity, we only depend on you.
No, I will be there to save you, no? Kaya magandang point sa ganito yung revelation ni Jesus, no? I am. No, pwede yung i-share sa tao yan, no? I am means eternity. The rest, temporary yan. Kaya we depend our lives on eternal values. No? Na malinawan ng tao, no? And Jesus is the I am to save us from all our needs, no? Pwedeng needs of salvation, baligtas tayo, needs of our sanctification, needs of our sickness, needs of our financial difficulties, needs of companionship, our loneliness, na-depress ang tao ngayon, lalo ngayon because of the problem, ilapit natin kay Jesus, no? So, ayun po, i-share nyo, I am. Ayun po ibig sabihin ng I am, no? Tapos, siguro second point na pwede natin i-reflect dito, no? Of course, pwede kayo pumasok agad, mag-share, no? Yung the real enemy, sinasabi ni Jesus, yung death. No? Kaya nga sabi, before Abraham was, I am. Sinabi ni Jesus, he who believes in me will never die. Eh, dyan nagalit yung mga Hudyo. Itong taong ito, si Abraham nga, namatay at mga prophets, naniniwala sa Diyos, Tapos ikaw, sinabi mo, he who believes in His word, if you believe in my word, you will not die. Kaya galit na galit sa mga Hudyo, hindi maintindihan, Pero ang ibig kasi, ang kanilang ibig sabihin ng death, material death and physical death. Ang sinasabi ni Jesus ito, yung spiritual death. Kaya pag naniwala ka sa Kanya, you will not die spiritually. Ayun po ibig sabihin ni Jesus dyan. Mga Hudyo kasi, puro material ang kanilang pananaw. No? Kaya nga, galit na galit sila kay Jesus, Kasi, lahat ng mga great prophets of old, namatay. Tapos ikaw nagsabi mo, pag ang maniwala sa'yo, hindi mamamatay. Hindi nila naintindihan. No? Kaya para sinasabi ni Jesus, ang pinakamahalaga yung spiritual life. Mahalaga yung material life. Pero greater than material life is spiritual life. Physical death, nagigrieve tayo dahil namimiss natin. Pero sabi niya, pinakamatindi, yung spiritual death, ang sinasabi ni Jesus, no? So, believe in me, sabi ni Jesus, and you will not experience spiritual death, no? Kaya yung death nga kasi, lagi ko sinishare, kasi death kasi curse yan, curse. That was not the intention of God from the very start. Ayaw ni God na mamatay tayo. Pero nakalagay sa Wisdom 2:24. Wisdom 2:24, no? Catholic Bible, no? Kasi mga ibang non-Catholics, wala pong ganung Book of Wisdom, no? Wala silang 7 libro, binawasan nila. Nakalagay sa Wisdom 2:24. It was because of the envy of the devil that death came into this world. No, kaya nga yung death talaga kanyan curse yan Biro mo nagkakaroon ng separation, yung grieving mo. Pero because of Jesus' death and resurrection, yung death ngayon naging blessing. Bakit naging blessing ang death? Kasi it is a doorway. Ayan ay pintuan to eternal life. Kasi dati death parang wall yan Parang obstacle yan Kaya nga sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15 verse 56, the last enemy to be destroyed is death. At na-conquer ni death ni Jesus yan, yung death. Ginawa niyang death dahil He died for us. Yung death naging na ngayon. Of course, mayroong natural fear of death, no? Pero wala na, bakit? Alam natin, it will lead to eternal life. Naging yan naging pinto to eternal life. Kaya yung mga namatay na kay Lord, mas sila, mas maswerte kaysa sa atin. No, kasi nakapasok sila sa pintuan ng eternal life I am, yun pa yung divine name. I am eternity. I am eternal life. Nakapasok na sila. No, tayo papasok pa lang Natakot tayo because the Lord will judge us. Kasi sa Catholic teachings, once we die, automatically, we shall face the judgment seat of Christ, no? 2 Corinthians 5:10, nakalagay roon, for we must all appear before the judgment seat of Christ, and we shall receive what is due to us according to what we have done in our body, whether it is good or bad. No, kaya na may iba natakot kasi harap ka sa
Judgment Seat ni Christ. Tinanong yan kay Pope Benedict XVI eh. Natakot ka ba sa judgment ni Christ? Sabi niya, oo, natakot ako. Pero sabi niya, yung death, yung fear ko na overcome. Dahil si Jesus, yung judge ko, ay aking kaibigan. The judge is my friend. Di ba sinabi ni Jesus sa John 15 verse 15? I no longer call you servants, but friends. Kaibigan tayo ni Jesus eh. Matakot ka ba sa isang kaibigan mo? Di ba usong-uso, best friend ko yan, best friend forever. Hindi ka natakot dyan. Kilalang kilala ka ng best friend mo. Pero tanggap ka ng best friend mo, mahal ka. Eh how much more, He is eternal life. He is eternity. He is the I am. And I will be there to save you. So our judge, kaya masarap mag-preach sa funeral mass eh. Kasi sinasabi mo, it is the good news when we die. Because we shall see, we shall face our judge, who is our friend, to welcome us into eternal life. No? Kaya yun, ibig sabihin ng divine name, I am. No? So, he who believes in me, kaya nga tayo nag-aaral ng Bible study, di ba? Bakit tayo mayroong Bible sharing? Bakit tayo nagkakaroon ng recollection? No? Because we believe in His Word. Pero mga tao nabubulagan parang mga Hudyo. So we thank the Lord for that grace na nagkakaroon tayo ng Bible study, Bible sharing, nagkakaroon tayo ng recollection. At the same time, we ask the Lord to bless, to enlighten, alisin ng mga tapalodo, yung mga takip ng kanilang mga mata para makita nila ang katotohanan. No? Mawala sa kanila yung 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The God of this age has blinded their minds. No? Kaya we pray for them. No? Bishop, magandang gabi po. Sige po, si Brother Alvin. No? Sige po, share po kayo. Hindi po, tatanong ko lang po, nabanggit niyo po na ang ang pagkakaintindi ko sa sinasabi niyo, Bishop, na ang talagang mag-judge natin si Jesus Christ, masama man o mabuting ginawa po natin. Kasi ang ano si San Pedro nga hatol eh. Sige. Mga kwento lang po yan. Masama't mabuti po pala, napakapalad po pala natin na makikita natin ang mukha ng Panginoon Diyos. Yun ang ating judge, friend natin. Opo, kasi salamat nakay Lord tayo eh. Opo. Yung fear kasi natural ang fear. Pero na-overcome yan. Kasi we do not know what will happen to us after death eh. Pero na-overcome yan. Bakit? Kaibigan tayo ni Jesus eh. Opo, Pero salamat. pinatawad niya tayo. Minahal niya tayo. Kaya I will be there to save you. Kaya nga yung mga lahat ng negativity natin, lahat po yun mawawala. Kasi nga, sabi ni Jesus, I am your friend. I am eternity. I will give you eternal life. No? Kaya in this world, we have that strength that Jesus is my friend. He is my best friend. BFF natin, no? Best friend forever natin si Jesus, no? And our best friend is eternity. Opo, Yung kaya best friend, oo. Yung best friend ko na. Ay, sorry Opo, po. oo. Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa Kristo sa Ama, sabi niya, Ama, wala akong pinabayaan na kahit isa sa mga pinagkakawala mo sa akin. Oo, totoo yan. Walang napahamak. Walang napahamak sa mga ibinigay ng Ama kay Jesus. Talagang binantayan ni Jesus eh. Tayo yun eh. Tayo kaya masarap ang relasyon natin kay Jesus. We come to know Jesus if we get involved sa church, sa sacraments, makikilala natin lalo siya. No, kaya ini-encourage lagi natin yung involvement ng mga Katoliko sa simbahan. Meron silang apostolate. Kahit naman hindi man lang active sa simbahan mismo, active sila sa kanilang apostolate sa ministry. Ito isang one way of ministry to, no? Tung ating Bible study, no? If we become active, we will know Jesus, no, intimately. No? Ayun po mahalaga, we know Jesus intimately. Kasi mga iba, they know Jesus sa head lang. No? Pero tayo, we experience Jesus. Alam natin yan sa buhay natin. Kung paano tayo minahal ni Jesus, no? No? Kaya tama po yan yung magandang kinote nyo, no? Lahat ng binigay ng Ama kay Jesus, no? Sa John 10 verse 30, no?
no one can take you away from me. No? Talagang iyan ang sinabi ni Jesus, no? No one can take away my friends. God na nagsalita, no? Eternity na nagsalita. No? Talagang kaya masarap talagang kaibigan si Jesus, no? Kaya marami nagko-compose diyan Jesus is my friend na songs kasi nadama nila eh. No, hindi lang head knowledge, intimate na. Mahal tayo ni Jesus, no? Kaya ayun po, spiritual death po sabi ni Jesus ang pinakamahalaga. Huwag tayo mamatay spiritually. Kaya if you believe me, sabi ni Jesus, you will not die. No? Bishop, Kasi sinabi, Bishop, sige po Ate Emily. Bishop, pero lang akong gustong tanong doon sa gospel natin ngayon. Opo. Hindi ba sabi, if you abide in Jesus' teaching, you Oo. will not die. Die. Hindi kaya kasi parang yun ang word na ginamit, you will not die. Oo. Pero kung sa panahon natin ngayon, parang dalawa, diba? Death at saka spiritual death. Hindi Opo. kaya, Bishop, yung mga Jews, di ba kasi nagalit? Ayon doon sa gospel na binasa natin. Galit ang mga Hudyo sa kanya. Yung sinabi niyang nauna siya, bago pa si Abraham. Siya So, na. O opo. hindi kaya, kasi mali ang pag-unawa ng mga Hudyo Mali. na yan. Kaya, Kasi, oo. Kaya yun po yung mahalaga sa ating Bible study. Alam niyo, pag pupunta ako, kasi may mga kaibigan akong traditional Catholics eh. Ang pinoproblema nila yung mga kanilang mga family members na nag-born again. Sabi ko, we will pray for them kasi sabi ko, they were blinded. Mali pang unawa nila. Mali pang unawa nila sa Eucharist na si Jesus yun. Sa kanila, hindi si Jesus yun. Hindi sila naniwala ng baptism nakakaligtas. Sabi ko, look at the Bible. 1 Peter 3:21 nakalagay ron, baptism now saves you. Sa kanila, ang baptism parang ritual lang eh. No, parang ano lang yun, para a sign na naligtas ka. No, baptism saves you. Kaya para sila mga Hudyo, blinded. Kaya ini-exercise yan yung kanilang yung pang-understanding. Kaya sabi ko sa mga pastor, naku, tatagal kayo sa purgatorio, sabi ko sa mga pastor. No, kasi ito Bishop, 1 Peter, yung baptism, 1 Peter 3:21. Baptism now saves you. 1 Peter 3:21. Kaya niligtas tayo ni Lord nung tayo nagpabinyag. Di ba sinasabi ng mga born again, na-save ka nung tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior? Ay, hindi. Ano lang yan? Late yan. Kasi siya tinanggap na si Jesus later as your personal Lord and Savior. Tayong mga Katoliko, na-save na tayo nung bininyagan pa tayo. So pag tinanong nila, are you saved? Oh, nung ako bininyagan. Oh, and I am being saved, no? Sabi ni Jesus sa Matthew 10:22, no, he who perseveres to the end will be saved. Kaya yung ating salvation, meron past siya, may past tense, meron din future tense. Kasi nag-persevere ka, your salvation is complete. Eh sa mga ibang born again, pag naligtas kayo, once and for all. Sabi ko, delikado yan, brother. Kasi may kakilala ko mga Protestants, mga Baptist, no, gumagawa ng lahat ng kalukuhan. Parang ginagawa ng lahat ng kalukuhan ng mga lalaki. Kasi na-save na raw sila, once and for all. Naku, magdalaan ka sa impyerno niyan. Kasi tinanggap na raw si Jesus, so kahit anong gawin ng kasalanan, okay na. Naku, maling turo yan. Once saved, always saved. Osas. Once saved, always saved. That is a wrong teaching ng mga Baptist. At ng ibang born again. Bishop, Tinanggap. Opo. share ko lang po. Sabi Sige sa po. gospel, di po ba? Whoever obeys, excuse me, whoever obeys my word will never see death. Parang Opo. tayo, ano pa ginagawa natin? Nakikinig. Marami nakikinig, nagsisimba, nag-aaral ng salita ng Diyos. Opo. Ilang milyon ba ang Katoliko? Lahat nakikinig. Pero ang sabi niya, Mm-mm. whoever obeys, hindi niya sinabing whoever Mm-mm. listens. Kaya Mm-mm. dapat talaga isabuhay kung ano, Opo. sundin, abide, kung ano yung Opo. gusto niya, Opo. kung ano yung kalooban niya. Opo. Yun lang po. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya lagi po ini-stress ni Bishop Lito sa kanyang mga sinusulat. Lalo sa Lent, ang daming gawain, di ba? Sa Lent, ang daming gawain. May pabasa, lahat yan. Sabi ni Bishop Lito, we ask for the grace of conversion. Na magbago tayo.
Di ba may joke dyan? Glory be to the Father and to the Son and the Holy Spirit during Lenten, during recollection, during retreat. Pagkatapos, as it was in the beginning, balik sa dating ugali, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Kaya lagi sinasabi ni Bishop Lito, no? Hilingin natin yung ganung klaseng grace, yung ang word nyo ay obedience. Totoo po yan. Di ba sinabi ng mga tao noon, di ba? How blessed are those who hear the word of God, di ba? Pero sinabi ni Jesus, blessed are those who hear the word of God and obey the word of God, no? Kaya napakahalaga po yun, no, na kaya nga yung lagi nating example, iko-quote ko po Sister Jessica, no? Kasi nasa notes ko pala no? Kasi gumawa ko po ako ng pamphlet. Bibigyan ko po kayo ito sa next time tayo mag-retreat, no? Opo. Luke 11:27-28. When Jesus had said this, a woman spoke up from the crowd and said to him, "How happy is the woman who bore you and nursed you?" But Jesus answered, "Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it." Luke 11:27-28. Maganda po i-share yan, Sister Jessica, sa mga kapatid natin. No, na yung ating Bible study complete if there is obedience. No? Ayan lagi sinasabi ni Bishop Lito sa lahat na sinusulat niya. Ang dami nating times mag-pray, mag-aral, pero sabi niya, the grace of obedience. At kita mo sabi ni Jesus, how happy. Magiging masaya tayo kasi mga iba akala iba pa nag-obey, malungkot sila. Ay kasi na mga iba Kaya ayaw na iba mag-commit kay Jesus Sabi ko, pag nag-commit ka kay Jesus, pag nag-obey kay Jesus, magiging mas masaya ka. Yung kasayahan ng mundo, makita niyo, baliwala yan. Yung kasayahan ng mundo, ngayon masaya kayo. Pero pag nakilala mo si Jesus, yung kasayahan ng mundo, ibig sabihin yung mga sinful, no? Sinful pleasures of the world, no? Kasi may mga kasayahan ng mundo na mabuti. Halimbawa, yung friendship, kakain kayo together, mamasyal kayo sa mga malls, they are all good, no? Pero sinasabi ko rito yung mga sinful pleasures. Kaya pa nakilala mo si Jesus, sabi niya, how happy are those who hear the word of God and obey it. Siguro, may memorize ko ngayon to. Luke 11:27-28, no? Para, kasi hindi ko mabutin. Thank you, Sister Jessica, na-mention mo, no? I-memorize ko nito. Oo, kasi mga iba Father, parang hindi masaya buhay pag ikaw naging Kristiyano. Kasi sumusunod ka Sabi ni Jesus, hindi, masaya ka. Pag nag-obey ka. And you hear it kasi dapat tamang pangunawa Pag mali pangunawa mo, talagang sasabit ka. No, sa Word of God. No? Sige po, ganun po, no? So, para sinasabi ni Jesus, yung spiritual life, more important than physical life, no? Sinasabi niya, spiritual life is better than spiritual death, no? Tapos kung mababasa niyo po, itutuloy niyo po, no? Only the Spirit gives life. It's the Holy Spirit, The Jews could not understand Jesus. So kailangan, we need our faith, no? Lagi sinasabi ni Brother Aldrin sa atin, tsaka ni Sister Lastrilla, no? Sister Karina, nung sharing natin, meron tayong faith kay Lord. And the help of the Holy Spirit to understand the things of God. Kasi lahat po ng ginagawa natin, binabasa natin, they are things of God. Parang yung yung inyong profession. Kunyari, nurse ka. You have to be a nurse for you to understand the world of nursing. If you're a doctor, you need to know medicine to understand the world of medicine. No? The same with us, if you're a Christian, you have to know the teachings of Jesus to understand the word of Jesus. At sa ganitong bagay, we ask the Holy Spirit, no? Sa kaya, we always depend on that, no? Pero na-overcome ang Holy Spirit ng spirit of materialism. Pag na-overcome tayo ng spirit of materialism, we become empty inside. Kaya ayan mga problema ng mga ibang na marami ng material things sa buhay.
No, Father, parang malungkot pa rin, parang kulang eh. Kasi na-overcome kayo ng material things. Kasi sabi ko marami akong kilalang mayayaman na masaya. Bakit? Hindi sila na-overcome ng material things. Binless sila ni Lord ng material things at masaya sila spiritually. Bakit? They obey Jesus. Mayaman na sila sa material things, mayaman pa sila sa spiritual things. Mga iba mahirap sa material things, mahirap pa sa spiritual things. Mga iba mayaman sa material things at mahirap sa spiritual things. Ang gusto ni Lord tayo, maging mayaman tayo sa material things at maging mayaman sa spiritual things, no? Kaya nga sinabi niya sa John 6:63, only the Spirit gives life, not the Holy Spirit. So we will ask for that grace again, no? Aside from mawala yung 2 Corinthians 4:4, the God of this age, sa mga taong hindi maintindihan si Jesus, we also pray for the grace of obedience at yung mga sumusunod kay Jesus at yung Holy Spirit become dependent on Him. So parang ang sinasabi natin sa gospel na ito, adopt a supernatural way of living. Kasi merong material way of living eh. No? Ngayon, hindi ko na kailangan sabihin to eh. Tignan nyo lang yung pangapatotoo ni Brother Alvin, no? Sa trabaho niya, no? Talagang meron siyang supernatural way of living. Kasi, di ba, kanya-kanya diskarte ang buhay eh. No? May material way of living. No? Pero meron din supernatural way of living, spiritual way of living, no? And kasi maiba kasi akala pag nag-spiritual way of living ka, hihirap ka. Hindi po totoo yan. No? Maraming mayayaman, masasaya. Kasi because they are in the Lord. No? Mga iba, yung may-ari ng Domino Pizza, sa stage, bilyonaryo yun eh. Katoliko yun. Ngayon, ang isip niya, mukhang kulang ang education sa Catholic, schools. Kaya binenta niya yung Domino Pizza niya. At nagtayo siya ng colleges para ituro yung Catholic faith. Ngayon, para to sustain that, nagnegosyo uli siya. Isa sa pinakamalaki negosyante sa stage, yung nagdadala sa bahay ng mga yung mga magandang crabs, yung magagandang lobster, yung mga pag-uwi pagdating sa bahay, meron ka ng lobster, di ba? Mahal po sa stage yan, di ba? Lobster, mga crabs, mga tiger prawns, ayun po na ginegosyo niya. No? So, dahil siya, may spiritual way of living. Billionaire yun. Billionaire. Oh. So maraming mayayaman na masaya because na kay Lord sila. No? So, ayun po yun. No? So, adopt a spiritual way of living. No? So, the challenge of Jesus sa gospel na to, sa mga Hudyo, at raise your hearts and souls to a spiritual level. Huwag masyadong huwag kayong mapako sa material point of view. Taasan nyo spiritual way of living, no? At binibless naman tayo ni Lord materially, yung mga needs natin, no? Pero sabi ni Jesus, kailangan taasan nyo. Dahil mas mahalaga in the end. Siya. Sige po. Parang marami akong nababasa na mga Hollywood actors and actress na Opo. wala ng project kasi ayaw nila ng kissing scene, ayaw nila ng Opo. nudity. Talagang milyon-milyon nang nawala sa kanila, nag-suffer ang karir nila. Pero Opo. wala kang makikitang pagsisisi sa kanila. Opo, ganun. Sila Mel Gibson, no? Nung The Passion of the Christ, yung ginawa niya, walang kumukuha. Opo. Pera niya, ginamit niya. Akala niya malulugi. Pero grabe. Pinayaman siya ni Lord sa The Passion of the Christ. Si Mel Gibson kasi traditional Catholic yan eh. Ang gusto niyang misa yung Latin. Oo. Pero sinuportahan siya ni John Paul II para ma-promote yung kanyang movie, no? Ganun po talaga. Kasi may relasyon siya kay Jesus eh. Ayaw niyang gumawa ng anything that will be against
the teachings of Jesus, no? At pinagpala naman sila ni Jesus, no? Kaya maraming Catholic. So, sino pa bang Catholic na sikat? Yung ano sa James Bond, nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko pa si James Bond, na bagong James Bond. Si Pierce apelyido. Pierce Brosnan? Yun, Catholic po yun. Napakahalaga sa kanya na buhay pagiging Katoliko. Kaya we will pray for that na malaman ng mga Katoliko na masaya maging Katoliko. No, pag naintindihan nila, and the Lord will bless them also spirit. Parang ang sa labanan ni Jesus sa mga Hudyo, para sinasabi ni Jesus, go higher. Go higher in your spiritual life. Go higher. No, galit na galit sa kanya, no? Of course, nag-ento ay makinig sa kanya, kaya gusto siyang batuhin, no? Talaga mapapaaway ka kay Jesus, no? Pag ayaw mo maniwala sa kanya, no? So, ito yung manifestation ng love ni Jesus, no? Pinakita niya yung pagmamahal niya, sabi niya, gaganda ang buhay niyo if you go higher. If you have a supernatural way of living. No? Ayun lang ang message ito eh. Una, pinakilala niya, I am who I am. I am eternity. Don't depend on what is temporary. I am eternity. Tapos isang meaning ng I am, I will be there to save you. So kung ano man ang yun na-experience na negative, I will be there to save you. Pangalawa, so yun ang first point, pinakilala sa kanya. Pangalawa, yung spiritual life is more important than material life. And yet, the Lord will take care of our material life. Kaya mga examples ng mga bilyonaryo na sinare ko sa inyo, masaya sila. And the Lord has blessed them. So mga iba, mahirap financially, mahirap pa rin spiritually. Maraming ganyan. Mga mahihirap, na wala ng panampalataya, ayaw ng mga relihiyon. Mahirap pa sila sa material, mahirap pa sila sa spiritual. Mga iba naman, mayaman sa material, mahirap sa spiritual. No? Ang gusto ni Jesus, okay tayo sa material natin at okay din tayo sa spiritual life, no? So, ngayon, para sinasabi ko natin kay Jesus, Jesus, I believe in your teachings. Naniniwala ako, Lord, sa iyong teachings. Enlighten me. Kasi laging temptation yan. Ang 2 Corinthians 4:4, laging temptation natin yan na kay Jesus na. Lagi tayong binablind ng evil. No? Parang sinasabi, parang ginawa kay Eve. Did God really say? Parang sinabi ng demonyo, lugi ka. Did God really say? Nagsuso siya ng doubt sa mind ni Eve. Kaya natukso si Eve. The same with us, no? Na kay Lord tayo, pero lagi siya nagsuso ng doubt. Dahil sa mga naranasan natin sa buhay. Nagsuso siya ng doubt lagi sa 2 Corinthians 4:4. Lagi binablind tayo ni Satanas. Kaya siya sabi ni Jesus sa kanyang temptation, began Satan. Began Satan. We shall only worship God. No? So, Jesus, I believe in your teachings. Jesus, I hope in your promises. No? Jesus, I want to live and love according to your guidance and laws. Sa Luke 11:27-28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Yan. Lalo kang magiging masaya niya, no? Sister Christine, si Ate Emma, si Brother Egay, Sister Karina, si Brother Alvin, si Ate Emily, Sister Jessica. At lahat po ng mga members ng Christ Family Prayer Group. Maring hindi na active sa atin. Maring active sila sa ibang groups. Okay po lang, okay yun. Basta yung kanilang sinasalihan, pinapaniwalaan yung ating mga sinishare, no? So, ang ating resolution, I will develop a more spiritual way of seeing myself, others, and the world. So, a more spiritual way of looking at it, no? Kumbaga sa salamin, ako, di ba, nagsasalamin, di ba? Kung ang salamin mo dark glasses ka, ang nakikita mo, di ba, madilim. Kung ang glass mo may kulay, ay nakikita mo kasi ang salamin mo Kaya nakalagay dito, I will develop a more spiritual way of seeing. So kung maganda yung aking salamin, maganda yung aking vista,
Ang bista ko ay spiritual way of living. No, ayun lang po yan. At and the Lord will give us all the graces, no, na maging masaya tayo at binibless niya tayo habang nabubuhay tayo sa mundong ito until we reach our heavenly home. And if we believe in Him, we obey Him, we shall not see spiritual death. Our judge is our friend. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Now we shall see, we must appear before the judgment seat of Christ. So balit, sabi nga ni Brother Alvin, kaibigan natin si Jesus, no? Hindi niya pababayaan yung mga binigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya maraming pasalamat tayo, no, Brother Alvin, no? Pinoprotektahan tayo lagi ni Jesus, no? Alam na alam niyo po yan sa inyong buhay, no? Kung paano tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus. Siguro hanggang ano po, kung may mga ano po kayo, no? Bishop, may gagawin ako, Bishop. Sige Di po. ba kasi nung unang panahon, yung mga charismatic, ako naman, Oh. galing naman tayo sa charismatic. Oh. Pero yung remarks ba ni Brother Bo Sanchez, yung sinabi niya, being a Christian is not a bed of roses. Na kaya na ko kayo. Bakit na, Oo. kung parang yung Kasi- iba, umaalis kasi, sabi nila, pagka Kristiyano ka na raw, ganyan o, never ending yung pagsubok sa buhay. Opo, Kaya oo. tayo din ang galing yun. Kasi Opo, yung Kristiyano ano, oo. is not a bed of Oo. roses. Sinabi rin ni Jesus yan sa letter ni Paul sa kay Timothy, no? If you are a follower of Christ, you will be persecuted. No? Nakalagay po sa Acts 14 din, we shall enter the Acts 14, no? Hindi ko alam kung anong particular verse, no? Diyan tayo tinulungan ni ano, hindi ko alam kung Acts 14 verse 20 o 28. Sayang, wala si brother Alvin, i-connect lang niya sa apps, no? We shall enter the kingdom of God with so much suffering. Kaya it is not a bed of roses kasi yung roses mismo may tinik. No, yung roses, no? Kaya nga sinabi niya ni Saint Teresa of the Child Jesus, kasi paborito ni Saint Teresa of the Child Jesus mga roses. Pero sabi niya, yung roses pag walang tinik, boring yan. No? Kaya kasi mga virtues natin, lumalabas yan sa mga tinik, sa mga trials and life. Pero above the bed of na hindi bed of roses ang buhay natin, above that, no, sinasabi ni Jesus, I will give you my joy. John 15 verse 11, no? So sa sharing ni Brother Bo, of course, di ko narinig yung sharing niya, no? Pero kung nandun po ako at nag-ask siya na mayroon bang gusto mag-share, dudugtungan sharing niya ng John 15 verse 11. So as a Christian, it is not a bed of roses. That is true. Kasi sinabi ni St. Paul, if you're a follower of Jesus, you will be persecuted. At sa Acts 14 yata, verse 20, you will enter the kingdom of God with so much struggle and sufferings. Pero sinabi mismo ni Jesus sa John 15 verse 11. At sinabi ni Jesus yun, ang context nun, malapit na siyang mag-suffer at mamatay. Sinabi niya, I tell you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So even in our life, even though life is not a bed of roses, our joy is the joy of Jesus. And He will make our joy complete. Sinabi rin niya sa John 16 verse 33. Maganda i-memorize din po. John 16 verse 33. Nung malapit na siyang sa kanyang passion, na iiwanan siya, alam niya, may iiwanan siya ng kanyang mga disciples. Sinabi niya, but I am not alone. The Father is in me. Sinabi niya sa John 16:33. The world will make you suffer. Totoo. The world will make you suffer. Pero sinabi niya, but be brave. Sa ibang translation, be of good cheer. Because, sabi ni Jesus, I have overcome the world. So, life as a Christian is not a bed of roses, but Jesus has overcome the world. At doon tayo mas malaking weight. Doon, hindi hindi nakafocus sa trials. Nakafocus tayo sa joy ni Jesus. No? Kasi ang hirap naman yan. Sumusunod kami kay sa'yo, Jesus, tapos wala kaming joy, wala kaming happiness. Alam ni Jesus yan. Kaya pinupunuan niya yung ating walang joy and happiness in life, no? Puro ganito. Opo. Siguro po naiiba lang ang definition natin ng joy pagka nasa Panginoon na tayo. Opo, oo. Opo, naiiba na yung pananaw natin.
Opo, sa oo. joy. Opo, oo. Magandang topic yan. Of course, naisama po natin sa ating ano yan, short video, no? We are happy in Christ. Habang lumalalim ka kay Lord, no? Di ba lagi natin sinasabi, ba yung dati yung halo-halo ng ano, ng chowking, di ba? Ang babaw yelo, sa ilalim yung ano, yung mga, hindi pala. Mga iba ang halo-halo kasi, mga iba sa ilalim. Yung iba halo-halo yung nilaman sa babaw. Yung mga iba pag nakain yung ano, yung babaw, wala na. Puro yelo na lang yun eh, tsaka gatas eh, no? No, ayun yung mababaw na ano, na relasyon mo kay Jesus. Mga iba tunay na halo-halo habang lumalalim, lalo sa masarap kasi may laman pa eh. No? Ayun ang magandang halo-halo, no? Habang lumalalim kay Jesus, lumalalim din yung joy mo. No? It is joy, joy, and joy, no? To eternal life, no? Magandang topic yan, no? The joy of, kaya natalakay po natin yan. The joy of following Jesus, di ba? Yung mga na-share ko po sa inyong ano, alam nyo na rin po yun. Paminsan-minsan po, balikan nyo yun. At pwede nyo pong personal reflection at may i-share sa iba. No? Ganun po. Ah, Sige Magandang po. gabi po. Opo. Maibahagi ko lang po no, yung persecution. Opo. Dinanas ko po ng matagal yan. Opo. Since 28 years and 4 months po sa trabaho. Bilang na bilang. Sinabuhay ko po yung salita ng Diyos at Opo, oo. talagang yung ninana ko na nakikipag-agawan po ako sa kanila. At Oo. yung pong mga foreman, galit po sa Oo. akin na Opo. matataas. Kasi po Mm. pagka nagkakatipo na, sinasabi nila yung pinagmamalaki nila yung mga chicks nila, pambababae nila. Tapos Opo, pag ako oo. naman tinanong, sabi ko, wag itulot ng Diyos na mangyari sa buhay ko yan dahil ah, hindi ko mismo sa sarili ko kahihiya ko dahil nahihiya ako sa Diyos at sa Opo. asawa ko. Hindi ko ipagmamalaki na may babae ako. Hindi gaya nyo Opo. na ipinagmamalaki nyo pa. Oo. Tapos papakilala niyo sa amin yung asawa niyo na Oo. mga ginagago niyo. Sasabi ko Oo. kaya galit na galit sila sa akin. Oo. Tapos Oo. una akala nila, ano lang ako, bandang huli, naging hindi na ako tinatawag sa pangalan ko ron brother na ang brother na ang tawag sa akin. Tapos Nice Jesus, ah. talagang naipit ako doon na yung sa mga merit, malagi yung Mm. mababa ang merit ko. Tapos po yung sa promotion niya, tapos Mm. po sabi po ng isang kasamahan ko doon na ano, "Sino bang Diyos yung pinananampalatayanan mo at ang dami ko ng pinuntahang sekta. Mm. Parang ikaw lang bukod tangi dito na hindi naghihirap," sabi sa'kin Opo. gano'n. "Hindi ka naman nag-o-overtime, Opo. hindi ka namang naglolo, hindi ka naman mataas ang suweldo mo." Sabi ko, "Isa lang ang pinananampalatayanan ko, ang tunay na pananampalataya, ang Panginoong Jesucristo." Tsaka sabi ko Mm. po talaga ang ano ko po talaga sa buhay ko yung ano, talagang buhay na patotoo po ako na mas pinagpapasalamat ko sa Diyos na kayang pagsabayin ng trabaho, ang paglilingkod at ang hindi lang po sa pamilya, kundi sa simbahan po. Opo. Kaya po yun po pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos na talagang patuloy na gumagabay sa atin pong lahat. Yun lamang po. Yun, purihin ng Panginoon sa buhay nyo, ha. Lord, ah matatapos na po uli ang aming ano Bible sharing, no? Tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid, no? Si Sister Christine, no? Buhay niya sa States, no? At si kanyang husband, no? Si Sister Emma. At pati si Sister Clem na nakasama sa retreat, no? Sa recollection. Si Brother Aldrich, Sister Karina, si Brother Egay, ang kanyang kagalingan, si Sister Jessica, si Ate Emily, si Sister Clara, yung anak niya, tsaka si Dondo, ng buong pamilya na ngayon. Si Brother Alvin, ang lahat po na nakasama namin, Lord, kahit na hindi po na po aktibo ngayon, pero pinapanalangin po sila magkaroon ng, according to your word today, magkaroon sila ng a more spiritual way of seeing themselves, others, and the world. Lord. You challenge us, Lord, to go higher in our spiritual life. A spiritual way of living, not just the material.
we ask the Holy Spirit so that we will always have life to eternal life, not spiritual death, O Lord. This we pray in your name, in your mighty name, Jesus. The Lord be with you And and with with your your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless po. God bless. Oh, praise Jesus, ha? Thank you, Oo. Bishop. Thank you, Ano Salamat po Bishop. po. sa panibagong Okay. blessing. Salamat po sa inyo lahat. God God bless po. Thank you. God bless po. Maraming salamat, ha? Maraming salamat po. God bless po. God bless.